aking tadhana? Oo, bagay na hindi mo matatakasan. Tatlong mensahero mula sa mundo ng masasamang spirito ang nagpakita kay Eugene. Ano ang ibig sabihin ng tatlo nang sinabi nilang pag-uusapan nila ang tadhana ni Eugene? Sa mundo ng mga tao, kasama ang kanyang grupo at sinubukang mabuhay ng normal tulad ng dati. Pero kahit papaano, nag-umpisa siyang makaramdam ng pagkainip at hindi pagkakontento. Sa rekomendasyon ni Jeremiah, hinanap niya ang dating detective ng spiritual na mundo na si Mariko Sanada para konsultahin tungkol sa kanyang problema. Hanggang sa dumating ang mga hindi inaasahang bisita. Mula kami sa mundo ng masasamang spirito. Eugene, pag-usapan natin ang iyong tadhana. Ang aking tadhana? Mga bisita mula sa mundo ng masasamang spirito, isang palaisipan. Galing kayo sa mundong yon? Tama. Kapag tataka, mabababang uri ba kayo ng halimaw? Hindi. Tama na, Tadhana. Hindi ako nakakaramdam ng spiritual na kapangyarihan sa inyo. Ngunit sinasabi mo na galing kayo sa mundo ng masasamang spirito. Naiintindihan ko kung bakit wala kang tiwala. Dumating kami ng hindi inaasahan. Siya nga pala, si Sete at Todama ay parehong Class A na halimaw at ako si Kitakami sa Class S. Kabilang ka sa Class S? Tama. Pero paano? Ang tunnel sa mundo ng mga tao mula sa mundo ng masasamang spirito ay sinara na ng tuluyan. Walang paraan para sa mga Class A o Class S na makapasok sa mundo ng mga tao sa saradong tunnel. Maaring ang tama ang sinabi mo. Hindi namin ginamit ang daang dimensional na tinutukoy mo. Nakapasok kami sa mas madali at lihim na daan. Ano? Sandali. Ipaliwanag mo nga sinasabi niya. Ano ba ang sinasabi ng taong ito? Ayun! Kasi kung ipapaliwanag ko sa'yo, mahabang kwento. May oras akong makinig. Gusto kong malaman dahil dati rin ako detective at mas nakakatanda sa'yo. Mga Class S na halima mula sa mundo ng masasamang spirito, nalabas-pasok sa daanang yun. Matagal-tagal na rin ako nakapagretiro. Nakikita ko ngayon na maraming bagay ang nagbago mula noon. Sige nga, sabihin mo kung paano kayo nakapasok sa mundo ng mga tao. Napakasimple lamang. Layunin ng spiritual na mundo na pigilan ang mga Class A at Class S na mga halimaw sa pagpasok sa mundo ng mga tao. Pero ang harang ay walang epekto sa Class D o mababang uri ng halimaw. Kung kaya't binabawasan namin ang aming kapangyarihan tulad ng sa Class D na halimaw para makadaan. Anong bagay na yan? Binababa nito ang level ng aming spiritual na kapangyarihan hanggang sa makauwi kami ng ligtas sa mundo ng masasamang spirito. Ang bagay na ito ay kailangan manatili sa aming katawan. May iba pang paraan para makapasok sa mundo ng mga tao, pero mahigpit na ipinagbabawal ng aming batas. Kung sakaling kailangan namin pumasok sa mundo ng mga tao, kailangan namin isuot ito. Desperado siguro kayo makita ko para pagdaanan nyo ang mga ito. Meron. Gusto kang pabalikin sa mundo ng masasamang spirito ng tunay mong ama, Eugene. Ang tunay mong ama, Eugene. Ang aking ama. Siya ba ang nag-iwan ng masamang dugo sa akin kaya ako ngayon nagkakaganito? Tama yun. Siya ay parang insekto na lumilipad patungo sa apoy. Hindi ka dapat matalo ng isa tulad niya.
Ipapakita ko sa iyo kung paano gamitin ang iyong kapangyarihan. Isa siyang pangahas para gamitin ang aking katawan. Siya pala, buhay pa palang nilalang na yon. Oo, buhay siya. Makapangyarihan siya, hindi ba? Walang duda. Kung ganon, dalhin niyo ako kung nasan siya ngayon. Marami akong sasabihin sa kanya. Huwag ka mainip. Hayaan mo kami tapusin ang dapat namin sabihin. Tulad ng sinabi ko kanina, kami ay mahigpit na pinagbawalan pumasok sa mundo ng mga tao. Ginawa namin ito para sabihin sa iyo ang mensaheng ipinadala ng iyong ama. Sasama ka ba sa amin? Pero bakit ganon? Ang layunin namin ay tanggapin ka bilang kakampi namin. Hindi kami pwede magsama ng tagalabas pa uwi. Yun ba ang patakaran? Meron din palang patakaran sa inyo. Yun ay mga patakaran para lamang sa aming lugar. At ang lugar namin ay isang bahagi ng kapangyarihan sa mundo na masasamang espiritu. Isang bahagi? Totoo na sa mundo namin ay walang hanggangan. Sa mundong yon, kung mas masama ka, mas maganda ang patakaran. Dati, bawat isa sa amin ay may kanya-kanyang lugar sa mundong yon. Pero biglang may pagbabagong naganap. 3 halimaw ang nag-umpisang maglaban para magkaroon ng kontrol sa mga nangyayari sa mundo ng masasamang espiritu. 3 halimaw? Baka ordinaryong labanan lang yun. Ganun nga, isang ordinaryong laban. Subalit, bawat isa sa 3 halimaw ay may kapangyarihan na sakupin at mamuno sa buong mundo ng masasamang espiritu. At ang 3 ito ay galit na galit sa bawat isa. Galit sila sa isa't isa sa maraming dahilan. Tulad ng pagrasyon ng pagkain na kinukuha mula sa tao. One day, one of these demon kings spoke. I think we should stop all this feeding on humans. But one of the other kings objected immediately. I can't stand to have anything but human. And you won't believe it, but I've already taken steps to curb my appetite of them. But the third one said without a thought to the contrary. We should eat as many as we want. They multiply like they're fighting extinction as it is. It was always this way. 3 demons in constant disagreement with one another. And considering that each king's strength was comparable, the balance among the 3 was barely stable. If 2 of the demons were to fight and only one emerged alive, the third would be waiting in the wings for the single unguarded moment, the moment of victory. Therefore, they continue to push in a standoff that has lasted at this point for over 500 years. 500 years? How? Have they not gone crazy? Ang halimaw na sinusubukang ipagtanggol ang karapatan ng mga tao ang siya nagpapabalanse sa sitwasyon. Pero hindi na magtatagal ngayon. Ang halimaw na gustong mabuhay ang mga tao ay malapit na mamatay. Ang halimaw na yon ay ang aming hari at pinunong, si Ichiu Raisen, ang iyong tunay na ama, Eugene. Dahil siya ay malapit nang mamatay, hindi na siya kumakain ng mga 1,000 taon na. Kahit nasubukan namin kumbinsihin ng hari, ayaw niya talaga makinig sa amin. Hindi namin maintindihan kung bakit handa niyang ibigay ang kanyang buhay para sa mga tao. Pero dahil ito ang paniniwala ng aming hari, kami bilang mga tagasunod ang magsisiguro na ang utos niya ay masusunod. Kung gayon, ano naman ang gusto niyong gawin ko? Kung sakaling may mangyari sa aming hari, itutuloy namin ang laban. Pero hindi sapat ang aming lakas. Alam ng hari na minsan ka na nanggaling sa aming mundo. Sabi ko na nga ba, humingi siya ng pabor na hindi ko naman hinihingi. Nararamdaman ng hari na ikaw na lang ang aming pag-asa. Ikaw lang ang makakatulong sa amin. Pero paano kung tumanggi ako? Ha? Hindi madali ang pinagagawa niyo sa akin. Hindi ako makakatulong ngayon.
Pero pwede ko pagpalakasin ang aking kapangyarihan kung makakapaghintay kayo. Marahil tama ka nga. Ang kapangyarihan mo ngayon ay hindi sapat para talunan ang aming kalaban. Pero yun din ang dahilan. Kaya ka namin kailangan doon. Alam namin na ang kapangyarihan mo ay hindi man lang sapat para talunin ako. Kaya gusto namin na magsanay ka at palakasin ang iyong kapangyarihan doon. Para yatang nagalos-galos ako. Hindi ko alam kung paano sasabihin pero ang gusto kong malaman ay kung totoo ang sinasabi mo. Basta magtiwala ka sa amin. Ang tanging bagay na makakapagpatunay sa mga sinasabi mo ay yung bahaging sinasabi mo na mas malakas ka kaysa sa akin. Patunayan mo. Gusto mo ba akong subukan? Yan ang hinihintay ko. Hindi ako magiging maingat sa'yo. Alam kong sasabihin mo yan. Sandali. Huwag niyang sirain ang bahay ko. Sige na, tsaka natutulog ng mga bata ngayon. Huwag ho kayong magalala, wala ho akong sisirain. Ay na. Darling, hindi mo magandang kwentong yun para sa mga susunod mong nobela? Hindi. Imposible yun. Mahirap paniwalaan mga bagay na yun. Di bale. Ayos lang ba si Eugene? Bakit naman hindi? Hindi lang siya detective ng spiritual na mundo. Ang ugat nga ay galing sa mundo ng masasamang espiritu. Pero, di ba't ang mga taong yun ay galing din sa mundo ng masasamang espiritu? Ha? Alfred, alam kong may itinatago ka sa akin. Sinabi ko naman sa'yo hindi ko alam kung nasaan siya. Tinawagan ko ang nanay niya at sinabi niyang hindi pa umuwi si Eugene. Bali, wala ba sa kanyang pagsusulit bukas? Bigla na lang siyang nawala nang walang pasabi o ano. May problema na naman ba? Di kung ganun na nga, di dapat kasama niya ako ngayon. Alfred? Nag-aaral ka ba? Siyempre naman! Siyempre ako'y naghahanda para sa pagsusulit at pinaghihirapan ko yata yun. Naku, pag nalaman ng kapatid ko na hindi ako pumasok at bumagsak sa pagsusulit, lagot na naman ako. Pero susubukan ko tanongin si Jeremiah bukas kung alam niya kung nasaan si Eugene. Sige ha. Teka, hindi mo ba tatanggalin ang bagay na yun na nakalagay sa dibdib mo? Huwag mong sabihing lalabanan mo ako na mababang yung kapangyarihan sa katawan. Hindi ko pwedeng tanggalin ito hanggang sa makabalik ako sa amin. Pero alam kong sapat na tong kapangyarihan para sa akin. Ngayon mo patunayan ang kapangyarihan mo! Ganyan ang gusto kong marinig. Gusto kong maintindihan mo na tulad mo ay seryoso din ako. Sa mababa kong kapangyarihan ngayon, maaaring sumabog ako sa isang tirang lang. Yun ay kung tatamaan mo ko, Eugene. Kahit ako ay nasa Class D lang, may sapat pa rin akong lakas. Gawin na natin. Kailangan matapos ang laban bago mahulog lahat ng dahon.
Nagbibiro ka ba? Umpisahan na natin! Nabagal siya. Wala man lang siyang bilis. Hinahamon niya ako sa ganyang bilis. Kakamali siya. Di bale! Tatapusin pa rin kita! Kaya mo ba to, Eugene? Yan ang kapangyarihan ko. Maabot ko ang kahit anong bagay gaano man kalayo. Anong nilalang ka? Kahit anong gawin mo, hindi ako matatalo. Hindi! Hindi mali! Tama na. Kahit anong gawin mo para putulin ito, paliwanayan. Suko ka na? Now, I've proven that I can beat you. Laruan ito. Kung ginamit ko ang kapangyarihan bilang Class S na halimaw, baka tinapos na kita ngayon, Eugene. Yan ang pinakamagaling sa ngayon. Nagmukha akong mahina. Ito ang pandaya ng isip. Ang tapusin ng laban sa pinakamaikling oras para patunayan na mas malakas ka sa kalaban. Pakiramdam ng kalaban, natalo siya. Naniniwala ka na ba? Kailangan ba? Kung ganon, wala ka ng ibang paraan kung di sumama sa amin. Pag pumayag kang sumama sa aming mundo, matatanggal ko na rin ang bagay na ito sa katawan ko at malalabanan kita sa lahat ng lakas ko. At pag nangyari yon, tapos ka na kahit magmakaawa ka pa. Isang pandaraya ng isip. Pasensya ka na pero hindi ako mahuhulog ulit. Daya? Hindi ako nandadaya. Kahit matalo pa ako. Hindi ang unang laban na ito ang sinasabi ko. Ang gusto kong sabihin ay impostor kayong lahat. Anong ibig mong sabihin? Kaya pala hindi ko magawang magtiwala sa inyong tatlo. Ngayon alam ko ng kasagutan. Hindi kita maintindihan. Sinabi mo sa akin na ang aking amay ang klase ng halimaw na kumakain ng tao at siyang hari sa inyong lugar, hindi ba? Tama. Tapos, ang inyong hari ay tumigil sa pagkain ng mga tao 1,000 taon na ngayon, kung kaya't siya'y malapit ng mamatay ngayon. Tama ba? Tama yun. Sinabi niyo rin itutuloy niyo ang laban ng hari at gagawin niyo ang gusto niya. Tama. Pero nasaan naman ang pandaraya doon? Ngayon, tatanungin kita. Sabihin mo sa akin, bakit kayo kumakain ng tao? Kamuntik na ako dun. Magaling. Kahanga-hanga. Minsan na akong lumaban sa halimaw na kumakain ng tao at sasabihin ko sa'yo, ang hininga mo ay kasing sama ng amoy ng sa kanya. Hindi ko alam kung anong binabalak ninyo pero isang bagay ang sigurado na ikaw ang tipo na pinakaayaw ko sa lahat! Umanda ka ngayon!
Sandali lang. Sige, panalo ka. Pero makinig ka muna sa akin. Sinubukan kong maging maingat sa'yo. Nagpasya ako. Tapos maririnig ang sasabihin mo ngayon. Ngayon mo sabihin ang buong katotohanan. Magsalita ka! Ang tatlong nilalang na galing sa mundo ng masasamang spirito ay mga itinakwil. Gaano katotoo na ang kanilang hari ay ang tunay na ama ni Eugene? Nagbabago na kaya ang panahon ng tadhana para kay Eugene? Anong tadhana ang naghihintay kay Eugene sa mundo ng masasamang spirito? At the urging of Genkai, Yusuke paid a visit to Kuroko Sanada, the first spirit. Eugene habang siya ay nasa bahay ni Mariko Sanada. Sa mundo ng masasamang spirito, isang paglalaban ng kapangyarihan sa pagitan ng tatlong malalakas na halimaw, sina Yomi, Mukoro at Raisen ang nagaganap. Ang buhay ni Raisen, ang Diyos ng digmaan, ay nalalapit na sa katapusan. At ayon sa tatlong bisita, si Raisen ay ang tunay na ama ni Eugene. Ang tulad mo ang isa sa pinakaayaw ko sa lahat! Isang pagpapaalam sa kanya-kanyang paglalakbay. Sinubukan kong maging maingat hanggat maaari. Magpapasya akong tapusin ka o hindi, matapos marinig ang sasabihin mo ngayon. Kahanga-hanga. Hindi ko inaasahan yon, Eugene. Totoong hindi ko pa sinasabi sa iyo ang lahat. Pero yun ay dahil iniisip kong hindi mo maintindihan kung paano namin ipakita ang pagdamay namin sa aming kapwa. Tumigil ka na! Ang totoo, ang problema niyo ay kung ano ang inyong kakainin. Ha? Kung tumigil man sa pagkain ng inyong hari o hindi, sapat ang pagkain ng inyong kapwa. Hindi talaga yun ang problema. Siyempre, ang mga sinasabi ko ay may kinalaman din sa isa't isa. Unang-una, hindi ko sinabi na ang buong kwento mo ay hindi totoo. Ang kinakain ng hari ay kinakain din ng inyong kapwa. Tama? Kung kumakain siya ng tao, kumakain din kayo, hindi ba? May maganda kayong dahilan para panigan ng inyong hari. Kung sasabihin niyo sa akin ang dahilan na yon, marahil mas maiintindihan ko kayo sa talagang gusto niyong mangyari. Ikaw nga ay talagang bunga ng aming magaling na hari. Pareho kayong mag-isip. Ha! Baka nagbibiro ka. Simple lang ang dahilan. Yun ay dahil si Haring Raisen ay talagang katulad mo. Ano? Kung masisiyahan man ako sa pakikipaglaban o hindi, ay nasa akin na yun. Hindi ko talaga gusto ang ideyang kumain ng mga tao na tulad mo. Kung may pagpipilian ako, hindi ko nagagawin yon. Subalit, kailangan namin gawin yon para magkaroon ng sapat na enerhiya. Pero anong dahilan? Bakit kailangan mo pang harapin ang dalawa pang halimaw na nandun? Dahil galit ang hari sa dalawa pang halimaw. Kung ako man, galit din sa kanila. Ganun ba? Hindi naman pala mahirap intindihin yun. Bigla kong naramdaman ang pangangailangan na makilala mo ang hari. Babalik kami matapos ang 1 linggo. Handa na sana ang sagot mo. Marahil, mayroon ka ng sagot ngayon, pero tandaan mo, kailangan mong umalis sa mundong ito. Marami kang dapat gawin bago yon. Eugene, Bakit, Mariko? Bakit mo ko tinitignan ng ganyan? mabuti pa. Pumunta ka na doon. Sigurado yun ang pinakamabuti para sa'yo. Hindi ka na masyadong napapabilang sa mundo ng mga tao ngayon. Para malaman mo ang pagkakaiba ng mabuti at ng masamang bahagi ng pagkain ng tao. Siguro may tama ka. Inisip kong huwag na magsalita tungkol dito. Pero ang totoo, isang mensahero mula sa spiritual na mundo ang dumating din sa bahay ko. Ha? Sino yan?
Kailangang tapusin mo si Eugene. Si Eugene? Ang binatang yon ay may masamang dugo na dumadaloy sa kanyang ugat na nagpapadelikado sa kanya. Nagbitiw na ako bilang detective ng spiritual na mundo? Hindi ko na kailangan sumunod pa. Hindi. Hindi talaga sila titigil. Tama si Jericho. Hindi titigil ang spiritual na mundo hanggat hindi ako nabubura sa mundong ito. Tumanggi akong sumunod. Pagkatapos nun, tinawagan ko si Jericho at tinanungan tungkol nga sa iyo. Pagkatapos, ano sinabi sa inyo, Mariko? Sabi niya sa akin, makikilala kita pag nagtagpo na tayo. Pagkatapos nun, naisip ko na matatahimik ang isip ko pagkatapos kita makita. Pero ang lahat ng yon ay nagbago na ngayon. Ngayon tingin ko ay delikado ka. Hindi ko yata kayang magtiwala sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Kung mananatili ka dito, ikinatatakot kong darating ang panahon na kailangan mo ring labanan ang mga anak ko. Pero imposible ang sinasabi mo, Mariko! Nakakatiyak ka ba doon? Umasa akong makakatulong ako sa'yo. Pero ang tatlong bisitang yun at ikaw, kayong lahat ay may mas malakas na kapangyarihan kaysa sa akin. Hindi kita matutulungan. Naiintindihan ko na. Pasensya na't naabala kita. Eugene! Sandali! Huh? Nasa gitna tayo ng paghuhula ko, di ba? Oo. Nagulat ako sa nabasa ko sa iyong kamay. Kaya kinailangan kong ulitin. Sabi sa iyong palad ay magkakaroon ng isang napakalaking pagpapaalam. Isang pagpapaalam? Oo. Pagpapaalam sa minamahal at nalalapit na ito. Hindi ako tumatanggap ng bisita ng ganitong oras. Depende kung anong kailangan niyo sa akin. Baka mapagbigyan ko kayo. Kunin mo ito. Yan ay bola ng mensahe mula kay Yomi. Ha? Galing kay Yomi? Aalis na kami. Bola ng mensahe mula kay Yomi? Yomi? Mabuti naman at buhay ka pa, Dennis. Nakakalungkot na ako lang ang nagsasalita dito sa bola ng mensahe. Sana ay makita kita sa lalong madaling panahon. Kung iisipin mo ngayon, pareho tayong mahina at hilaw na halimaw pa noon. Pero malakas na ako ngayon. Sandali na lang at mamumuno na ako. Sa mundo ng masasamang espiritu at sa lahat ng nandoon. Natatandaan mo ba sila Raisen at Mukuro? Kami ang nagkokontrol at namumuno sa mundo ng masasamang espiritu. Mula na kaming tatlo ay pinanganak hanggang sa lumaki sa mundong iyon. Matagal ko na rin silang kasama. Mukhang mga ilang daan taon na rin ang nakakalipas mula noon. Pero ang dalawang halimaw na ito ay lumaban sa akin at gustong makuha ang lahat. Dennis, kailangan ko ang iyong tulong. Pagkakataon mo na para tulungan ako. Aasahan ko ang iyong pagdating, Dennis. Muntik ko lang makalimutan. Ang halimaw na kumuha ng aking paningin ay nahuli na. Gusto kong makilala mo siya. Kaya hindi ko pa siya tinatapos. Tingnan mo sana siyang mabuti. Sigurado akong matatawa ka. Dati mong kakilala. Vincent! Tinakot ba kita? Ano ka ba, Dennis? Hindi ka naman dating ganyan ah. Ano ba talagang kinatatakutan mo?
May dumating din para makipagkita sa akin. Isa sa mga tagasunod ni Mukuro. Si Bokoro. Ikinagagalak kitang makilala, Vincent. Ako si Mukuro. Bihira akong ipakita ang aking sarili sa harap ng mga tao. Hindi dahil takot ako sa pangalan, pero mahirap kumilos kapag alam ng lahat ng iyong pagkatao. Iipihan ko ang mensahe ko. Talagang pinahanga mo ako. Maaari ka bang maging isang tagasunod ko? Pwede kang maging kanang kamay ko. Ito ay lihim na impormasyon. Pero sasabihin ko na rin sa iyo. Si Ryzen ay nasa kritikal na kondisyon ngayon. Kapag namatay na siya, pinabala ang lusugin ng kampo ni Romy. Siya ay kasing hina at katulad ni Ryzen. Pareho silang panatag ang loob at yun ang kanilang kahinaan. Malapit nang mapasailalim sa kontrol ko ang mundo ng masasamang espiritu. At sa oras na yun, gusto kong ikaw ang nasa tabi ko. Hindi. Sobra sa magsalita. Yun ang tinatawag na pumatay at nang ibabaw. Para bang alam din niya tulad ni Sensui ang hindi natin pagkakasundo. Mukhang sinubaybayan nila tayo sa mundo ng masasamang espiritu habang nakikipaglaban kay Sensui. Sa palagay ko hindi magandang mangyayari. Pupunta ako at makikipagkita kay Mukuro. Huwag kang mag-alala. Wala akong intensyon na sumanib sa kanya. Para pala kasi ng kakayahan sa pagkipaglaban, kailangan harapin natin ang laban na ito. Kung pupunta ka kay Mukuro, sigurado Vincent na magkakaroon ka ng maraming pagsasanay sa pakikipaglaban doon. Susulitin kong pagdalaw ko doon, Denise. Vincent, hindi ko alam kung ano tong pinapasukan mo. Si Mukuro ay masama. Bakit mo naman ginawa yun? Bakit ba pag natutulog ka, nakakatawa ang mukha mo? Ang mga magulang natin ay may gawa ng mukha na to. Hindi ko kasalanan yun. Teka, Alfred, ano pa talaga ang gusto mong gawin sa buhay mo? Eh di mag-aral. Kung ganun, mag-aral kang mabuti. Eto na naman kami. Pabayaan mo na lang ako. Ha? Teka, ano yun? Kasi, Alfred, nag-aalala ako sa kinabukasan mo. Alam ko naman yun eh. Alfred, pag hindi ka nagbago, masasayang lang ang buhay mo. At sino ka naman para sabihin yan sa akin? Tumigil ka! Ikaw talaga! Ikaw ang pinakabata sa ating angkan! Kung hindi ka magpapakinig at magpapakabait, magpapatay na lang sa'yo hanap buhay! Kaya magpakasino ka na! Hindi ako na yun! Siyempre, hindi ko kinabukasan ko! Bakit ginawa sa akin to? Bakit ba ako nagkaroon ng kapatid na walang silbi? Alam kong darating oras ito. Bakit hindi ko kaya subukan? Ang mabuhay na mabuti at seryoso para maiba naman. Marahil ay tama siya. Ang pakikipaglaban ay walang mabuting idudulot sa akin. Dapat ang kinabukasan. Ano yon? Akala ko hindi ka na magpapakitang muli sa akin. Dahil siguro naging masama ako. Ha? Bakit? Hindi mo ba natatandaan? Ibang itsura ko sa kuweba. Isang napakahabang kwento kung sasabihin ko sa'yo ngayon. Handa ka na bang makinig sa ikikwento ko sa'yo? Kung ganun, anong pagkakaiba ng Eugene ngayon sa dati? Wala namang gaanong pagkakaiba. Wala naman palang problema eh. Ang totoo niyan, binabalak kong bumalik sa mundo ng masasamang espiritu. Kailan? Bukas. Sinabi mo na ba sa iyong ina? Oo. Tinanong niya kung anong mas malayo, ang pagpunta sa Amerika o ang pagpunta sa mundo ng masasamang espiritu.
Eugene, makakabalik ka pa ba? Maraming paraan para makapasok sa mundo ng mga tao, pero pinagbabawal ng batas. Makakabalik ka pa ba? Siguro. Kailan? Hindi ko sigurado. Ganun ba? Alam mo, kukuha si Alfred ng pagsusulit para makapasok sa Paris University. Si Alfred? Ako naman, sa eskwelahan ng mga babae. Ganun ba? Para sa mga babae? Pero sa tabi nun ay eskwelahan ng mga lalaki. O sige. Sabihin mo na lang sa akin pag nakauwi ka na. Ipakikilala kita sa bago kong kaibigan. Jenny, Magkita na lang tayo ulit. Jenny, huwag mo akong ipagpapalit sa ibang lalaki, ha? Ano ka ba? Huli na para sabihin yan ngayon. Paalam. Well, you sure messed that one up. Yun na nga yun. 2 times 2 ay 4. Pasensya ka na, pero sarado na kami. Bumalik ka na lang uli. Ikaw pala, Eugene. Halika, pumasok ka. Opo. Anong gusto mong orderin? Jenny, halika nga. Nandito si Eugene, Mabuti naman po ako. Nandito po ako para Ay, kumain. nako, Eugene. Jenny, ano ka ba? Sinabi na tulungan mo ako dito. Ano po ba yon? Nag-aaral ho ako. Ano ibig mo sabihin nag-aaral? Anong eskwela na nagtuturo sa mga bata na huwag tumulong sa mga magulang? Bali wala eskwelahan yan. Tutulong naman po ako pagkatapos ko mag-aral. Sige na, tulungan mo na ako. Opo. Ano bang ginagawa mo? Hindi mo na ba matututunan lutuin yan? Hindi ka na nagbago. Kailangan ka matuto magluto. Marunong naman po ako magluto. Pasensya ka na sa paghihintay. Sige, kumain ka na. Saan ka pupunta? Mag-usap muna tayo, Jenny. Sige na. Tungkol saan? Umupo ka nga muna. Mukhang masarap ito, Taman-taman lasa. Asarap mo talaga magluto. Salamat sa papuri mo. Gusto mo ba? Hindi, salamat. Alam mo kasi, Jenny, kaarawan ko kasi bukas. Natatandaan mo? Ha? Oo, alam ko. Isa pa, Ano yun? babalik ako pagkatapos ng eksaktong 3 taon. Pangako ko yun. Pagkatapos, magpapakasal na tayo. Ito ba'y pag-aalok ng kasal? Matapos mong saktan ng damdamin ko? Matagal na ako hindi nakakarinig ng ganyang paglalambingan. Lagi mo sinasabi kapag nag-aaway kayo. 3 taon? Tama, eksaktong 3 taon lang. Pero hindi natin alam kung anong mangyayari. 3 taon mula ngayon.
Jenny, mahal kita, maniwala ka sa akin. Sige, sige, ako rin naman. Eugene, tuparin mo ang pangako mo. Control of Demon World is divided among 3 rulers, Ryzen, Yomi, and Mukuro. From his deathbed, Isa sa kanila ay ang ama ni Eugene, si Ryzen. Nagpadala ito ng 3 tagapagmensahe para kumbinsihin si Eugene na bumalik sa mundo ng masasamang spirito at palakasin ang kanyang kapangyarihan. Babalik ako 3 taon mula ngayon. Pangako yun. Sa mundo ng masasamang spirito, ang pakikipagharap sa ama. X squared minus 2xy plus y equals xy minus y. X minus y? Tama ba to? Alfred, nag-aaral ka ba? Siyempre naman! Ah, etong merienda mo. Talaga? Mukhang masarap yan ah. Akin na yan! Bakit mo ginawa yun? Maaari mo lang kainin ito kung ipapangako mong sasagutin mo ang lahat ng tanong dito bago dumating ang umaga. Ano? Hanggang bukas sa umaga? Marami kang nalampasan na leksyon dati kaya kailangan mong makahabol. Kung gusto mong makapasa sa entrance exam na darating, kailangan mag-aral kang mabuti, Alfred. Sige, panalo ka na. Gagawin ko yun. O, ito na. Sobra ka! Pero ang bait niya, no? Para igawa ko ng merienda ngayong gabi. Makakatulong to sa akin. Nakulang sa asukal. Kuting, kuting, nasaan ka? Lumabas ka dito. Kuting. Ha? Ikaw pala. Ano yun? Ano bang kailangan mo ngayon? Hindi ko alam, pero inutusan akong sabihin sa'yo na pumunta ka kay Master Jeremiah. At bakit na naman? Ewan. Pasensya ka na, hindi ako po pwede ngayon. Nag-aaral ako para sa aking exam. Maghintay sila ng 2 araw pa. Ah, talaga? Sayang naman kasi, darating si Micaela doon. Ganun ba? Bakit hindi mo agad sinabi sa akin yun? Kasi, sabi mo masyado kang abala. Alin sa tingin mo mas mahalaga? Ang pag-aaral ko o si Micaela? Ang maginoong si Alfred ay laging handa para sa pinakamamahal niya si Micaela. Oh, ano pa? Tayo na kay Master Jeremiah. Hindi pwedeng pasahero dito. Alfred, nakalimutan kong sa... Ha? Charlene! Tayo na, umalis na tayo, dali! Sinabi mo, teka sandali! Susie! Patawarin mo ko! Ano ka ba? Nagbibiro ka ba? Seryoso ka ba? Nawala ka na ba sa sarili mo mula na malaman mo na meron ka masamang dugo sa ugat mo? Magsalita ka! Seryoso ako. Babalik ako sa mundo ng masasamang espiritu, Alfred. At ano naman ang gagawin mo doon? Maging isang masamang halimaw at lusubin ang mundo ng mga tao? Basta! Anong ibig mo sabihin basta? Kung ito na ang huling beses na tatanggap ako ng suntok mo, sana tamaan mo ako ng mas malakas pa. Ang hina kasi. Mayabang. Hindi bale. Magpapasya ako kung anong gagawin ko pagdating ko doon. Maraming makapangyarihang nilalang sa lugar na yon. Yun lang. Yun ang nag-joke sa akin na pumunta doon. Yun lang ang masasabi ko ngayon. Yun lang ang kailangan nyo malaman, Alfred. Kayong lahat, kailangan maintindihan nyo ako. Pero hindi ko makuha. Sabihin mo sa akin, paano tungkulin mo bilang detective? Baliwala na yon. Ha?
Binawian na siya ng spiritual na mundo ng karapatan para maging detective doon. At saka ang utos na tapusin siya ay nananatili pa rin hanggang ngayon. Ha? Utos sa tapusin siya? Tama yun. Pero hindi dahilan yun. Kung mananatili ako sa mundo ng mga tao, hindi magtatagal ay tatapusin rin naman nila ako. Napakagandang alaala. Nung hindi ka pa nagigising sa iyong espiritual na kapangyarihan, natatandaan ko kung paano ginawa mo ang lahat para manalo sa pakikipaglaban sa madilim na kwarto dati. Pero sa ngayon, si Eugene ay mayroong napakalakas na kapangyarihan na hindi ko man lang masukat. Ang magagawa na lang natin sa kanya ngayon ay ang ipagdasal na ang masamang dugo sa kanya ay hindi gagawa ng bagay na pagsisisihan niya sa huli. Si Eugene lang ang may alam kung gaano kalayo na ang pinangahawakan ng masamang dugo sa kanya. At isa pa, siya ang klase na hindi titigil at hindi natatapos ang labanan. Ganyan lang siya talaga. At hindi ba yun ang dahilan kung bakit kinakailangan din natin labanan siya paminsan-minsan? Pero, paano siya makakarating doon? Ang lagusan na nagdudugtong sa mundo ng masasamang spirito ay selyado na ngayon! Kung gano'n ay bubuksan niya uli ang daan na iyon. Ha? Bubuksang muli? The Spirit Defense Force! Eugene, tara na. Handa ka na ba? Oo, kung handa na rin kayong lahat. Huwag niyo sabihin bubuksan niya talaga ang butas sa mundong yon. Mukhang babantayan pa nila si Eugene Hindi ako makapaniwala. Pinapupunta niyo siya sa mundo ng masasamang spirito dahil wala kayong kakayahang tapusin siya. Hindi ba? Sumusunod lang kami. Ang magaling na Haring Enma ay binigyan kami ng bagong alituntunin para panatilihin ang kapayapaan at katahimikan sa mundo ng mga tao at spiritual na mundo. Para sa kapayapaan at katahimikan? Paano ko ang tulad ni Taguro o Sensui pakitang muli? Anong gagawin nyo? Sabihin mo! Sinasabi mo bang si Dennis, Vincent at ako ang kailangang humarap sa mga halimaw na yon? Hindi maaari yun. Ha? Alfred, kailangang maintindihan mo na si Eugene at ang iba pa ay nagdaan sa ilang pagbabago. Anong ibig mo sabihin? Vincent? Ako rin. Nakatanggap din ako ng paanyaya. Ano? Ibig mo sabihin gusto mo rin sumunod sa nilalang na si Ryzen? Hindi si Ryzen, kundi isa sa pinakamagaling na kalaban ni Ryzen. Ang dati niyang kasamang si Mukuro. Huwag mo sabihin makikipagkita ka sa kanya. Ganun na nga. Kabilang ako sa mundo ng masasamang spirito. Hindi mo ba alam na maaari mong labanan si Eugene doon? Kapag nangyari yun, wala na akong magagawa. Kailangan ko nalang maglibang sa aking tadhana. Ang totoo, ako rin. Dennis! Nakatanggap din ako ng isang paanyaya. Mula rin sa isang masamang halimaw na si Yomi. Ano? Pupunta ka rin doon? Tama ka nga. Pero mauuna sila Eugene at si Vincent kaysa sa akin. Nasisira na talaga kayong lahat. Hindi kayo na iba kay Taguro o kay Sensui na puro pakikipaglaban na lang ang mahalaga sa inyo. Hanggat kayo ay nananalo, baliwala kung sino ang labanan nyo. Puro pakikipaglaban na lang. Hindi. Ang tingin ko ay mas malala pa kayo sa kanilang dalawa. Nagiging mapaghusga ka, Alfred. Anong sabi mo? Tama na! Hindi pa tiyak kung darating na ang panahon na harapin nila ang isa't isa. At hindi rin natin natitiyak na hindi rin sila maglalaban, di ba? Alfred, ang mundo ng masasamang spirito ay hindi lang puno ng pagkikipagtalo. Tandaan mo, doon din ang pinanggalingan ko. Micaela? Alfred, Anong kailangan mo sa akin? pilitin mo makapasa sa entrance exam, ha? Ha? Teka! Eugene, paano mo nalaman yun? Sinabi sa akin ni Jenny. Sabi niya, ang kapatid mong si Suzy ay nagagalit dahil may kapatid siyang miserable tulad mo, Alfred. Tama ba? Ha?
Babalik ako pagkatapos ng 3 taon. Ha? Pagbalik ko, titignan ko ang nakuha mo sa entrance exam. 3 taon? Siguraduhin mo lang na uuwi ka bago ka maging masama. Siya nga pala, pupunta ka rin lang doon, hindi ba? Alamin mo naman ang tungkol sa nakatatandang kapatid na lalaki ni Micaela. Sige, bahala na. Nakakatakot ang mga mata niya. Teka, napapansin ko na bigla nag-iibang kilos mo tuwing pinag-uusapan natin to. Susie, nagpasya pala si Eugene na kunin ng delikadong landas na yon. Hindi niya matiis na hindi pumunta sa lugar na yon. Siya ay mapagusyosyong tao. Eugene. Ngayon na ang oras para umalis. Oo, sige. Kaya na! Kanta na ako. Medyo naguguluhan yata ako. Madali para sa inyong buksan ang butas habang si Sensui ay kailangang iplano pa ang lahat at humingi pa ng ilang tulong. Eugene, nagkataon lang na kailangan natin piliin ang ating sariling landas na kukunin. Alfred? Sinisiguro ko sa iyong papasa ako sa entrance examination. Alfred, seryoso siya? Handa na ang lahat ngayon. Halika na, Eugene. Oo. Sige, aalis na ako. Vincent! Dennis! Paalam na sa inyo! Alam kong ayaw mong marinig ito, pero huwag mong isipin na makakabalik ka pa. Kapag oras na para umuwi, bubuksan ko ang butas. Kailangan yung isara na lang ito, pabalik. Sige na. Eugene, talaga bang alis ka? Kailangan. Alam! Nakapagtataka. Binibigyan niya ako ng kakaibang pakiramdam. Ako rin. Gusto ko talagang makita kung anong ginagawa niya doon. Gusto ko talagang malaman. Sige, isara na ang butas! Eugene! Eugene, hinihintay ka talaga namin. Iba talagang kapangyarihan yan kaysa sa pinakita mo dati Yun ay dahil kinailangan kong ibaba ang kapangyarihan ko sa Class G. Bilisan na natin. Naghihintay si Master Ryzen. Pero ang galing talaga nun. Sinasabi mo bang ang hukbo na spiritual na mundo ay binuksan na nagdudugtong na butas sa mundo ng masasamang spirito para alalayan si Eugene? At hindi lang yun. Ha? Sina Vincent at Dennis ay pupunta rin sa mundo ng masasamang spirito. Ano? Inayos ng aking ama ang lahat ng ito na mangyari. Ano? Anong ibig mo sabihin?
Ang mga mensahe mula sa tatlong pinakamakapangyarihang halimaw ay dumating ng sabay-sabay. Mula kay Ryzen kay Eugene. Mula kay Yomi kay Dennis. Mula kay Mukuro kay Vincent. Iminungkahi talaga ng aking ama sa bawat isa kung sinong tatawagin. Inisip niyang alisin sa mundo ng mga tao ang mga nilalang na may masamang dugo sa kanila pabalik sa mundo ng masasamang spirito. Pinayagan ng aking ama ang lahat ng ito. Pati na ang lahat ng naglingkod ng mahabang panahon ay pinadala rin ng aking ama. Hindi ko alam kung paano ko ito ipapaliwanag kay Eugene at sa iba pa. Pero sigurado ko na ang magaling na Haring Enma ay may magandang dahilan para sa lahat ng ito. Mabuti kung gano'n na nga. Teka! Hanggang kailan niyo ba ako gustong tumakbo? Para kasi tumatakbo na ako ng isang buong araw ngayon ha! Magsalita kayo! Hindi pa sapat yun. Darating tayo doon ng mga 4 na araw pa. Ka! Ano? 4 na araw na pagtakbo? Pagod ka na ba? Hindi pa kami pagod pero kung gusto mong magpahinga, okay lang. Na! Nagbibiro ka ba? Kung ganoon, bilisan natin! Eugene, nandito na tayo. Ang galing mo. Ha? Ang totoo ay, ginamit namin ang lahat ng aming lakas para iwanan ka. Pero hindi nagbago ang bilis mo sa pagtakbo. Hindi ko talaga inisip na seryoso ka nang sinabi mong kailangan pa natin tumakbo ng 4 na araw pa. Mukhang nahuli ko kayo dun ah. Sandali, ano yun? Anong tunog na yun? Yun ang tunog ng mga parasitiko sa loob ng tiyan ng iyong ma. Mula nung tumigil siya sa pagkain ng mga tao, ang tunog na yun ay nagsisilbing senyales na oras ng kumain. Yun ang tore. Doon ka hinihintay ng hari. Sige, magpakita ka na. Kumusta ka, anak ko? Oh, bakit? Ako ang iyong tunay na ama, Eugene. Hindi importante sa akin na